So mga tol, kakatapos nga lang po ng laban sa Ultra Arena Las Vegas sa pagitan ni Teofimo Lopez versus Jamaine Ortiz. Katulad nga po ng inaasahan ng karamihan, natatalunin lang ni Lopez itong si Ortiz. Yan po ang nangyari dahil tinalo ni Lopez si Ortiz mga tol via unanimous decision. Dahil dyan mga tol, nadepensahan ni Lopez sa unang pagkakataon ng WBO Super Lightweight Belt. Umabante na ngayon ang record niya sa 20 wins and only 1 loss. Habang ito na ang pangalawang talo ni Jamaine Ortiz. Una siyang natalo kay Vasily Lomachenko at ngayon kay Teofimo Lopez. Bumagsak na ang record niya sa 17 wins, 2 losses and 1 draw. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil sa February 24 na po ang bigating laban ni former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Ancajas sa bansang Japan kontra kay Takuma Inoue para sa WBA Bantamweight World Championship na hawak ni Takuma Inoue. Expected na nga po na 1 week bago ang laban. Lilipad na pa Japan ang Team Ancajas. Ready na nga po si Ancajas sa bigating laban na yan. Si Ancajas na kaya ang unang Pinoy na magiging world champion sa taong 2024? Ano sa tingin nyo mga tol? Ito na din yata ang pinakamabigat na laban ni Takuma Inoue dahil makakaharap niya ang isang former world champion. Bukod dyan, ready na nga din po si Jonas Sultan na mapapalaban din sa card na yan. Puspusan na nga po ang pag-iinsayo nito upang harapin din ang Hapon na si Rico Masuda. Supportive naman si Naoya Inoue sa kapatid niyang si Takuma. Shinare pa nga ni Naoya Inoue ang tweet ng kapatid niya sa isinagawa nitong public practice. Speaking of Naoya Inoue mga tol, positibo nga po ang Team Casimero na si Inoue ang makakalaban ni Cuadro Alas pagkatapos labanan ni Inoue itong si Luis Nery sa buwan ng May na magaganap sa Tokyo Dome sa Japan. Sa isang live po kasi ni Jason Casimero, kapatid at head coach ni Cuadro Alas, nag-comment po ang mga members ng SBD sa live ni Jason at sinabing sa Japan na daw ulit ang laban ni Cuadro Alas at sa Tokyo Dome daw yan gaganapin. So ibig sabihin mga tol, malibang kay Luis Nery na lalabang kay Inoue sa Tokyo Dome, muli palang lalaban si Inoue sa Tokyo Dome at mukhang si Cuadro Alas nga po ang tinutukoy nila dyan. May alam na yung mga kaibigan ko sa Japan na. Sa ibang balita naman mga tol, former heavyweight boxer na si Paul Batlin na tinalo noon ni Anthony Joshua na ngayon ay nagtatrabaho na bilang bailiff. Mainit nga pong nakakumpronta ang isang galit na lalaki na kumukuha ng video sa kanya. Nakipagtalo nga po yung kumukuhang video dito kay Batlin at inutusan itong gawin daw ang trabaho nito na i-deliver ang sulat sa kanya na hindi naman binayaran nito. Makikita nga po sa video mga tol na nagtatalo ang dalawa. Hindi nga po alam ng lalaki na dating boksingero itong nakakaargumento niya. Nagbanta pa ang lalaki mga tol na susuntukin daw niya itong dating boksingero. Minura at pasasabugin pa daw ito. Nanatili nga pong kalmado lang ang dating boksingero at sinabing hindi daw siya nariyan para lumaban at hindi daw siya isang mandirigma. Sa huli mga tol, hindi naman nauwi sa bayolente ang pagtatalo ng dalawa. So umani nga po ng papuri ang dating boksingero. 25,000 followers nga po sa TikTok ang na-amaze sa nag-viral na video na yan. Buti na lang mga tol, hindi pinatulan ng dating boksingero itong lalaki, kundi baka natulog na ito na mahimbing.